Tiniyak ng Agriculture Department na sisiguruhin nilang susunod ang mga negosyante sa 58 pesos per kilo na maximum retail price sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Sa kamuling public market bumibilis ng bigas si Aurelia at may suki na madalas na siyang puntahan. At ang palagi niyang binibili ay imported rice. Masarap daw kasi ito at tila may aroma pa ng coco pandan. Pero para sa kanya, mataas ang presyo ng bigas. Mas maganda po kung bumaba po para magkasya yung budget. At simula ngayong araw, magtatalaga ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. Bago kasi nito, umaabot ng 65 pesos ang halaga ng imported rice sa mga pamilihan. Mandatory in the sense na, kumbaga, dahil nga po nagkaroon ng agreement. In a way, ngayon, minomonitor po na. Dahil maglalabas po talaga naman tayo ng guidelines kasi nga po as of now, pinaplansya pa po natin yung guidelines. So siguro in a way, yung strictness, hindi muna natin masyadong implement. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyong nakalaan sa mga imported rice. Hindi kasama sa polisiya ang mga specialty rice varieties tulad ng malagkit, Japanese rice at black rice. Balangkas rin sa MSRP na may kasamang 10 pesos per kilo nominal profit margin sa landed cost ng imported na bigas. Maliban dito, ang dating tig 40 pesos na bigas ngayon nabibili na ng tig 38 pesos sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Ito naman yung mga bigas na RFA 25 o 25% broken. Mabibili rin sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 45 pesos na bigas o yung 5% broken rice. Available rin ang tinatawag na sulit rice sa halagang 36 pesos. At ang aging but good quality rice stock ng NFA na tig 29 pesos. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Agriculture sa Metro Manila mayors na gawing available ang mga murang bigas ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila. Sinabi pa ng kagawaran na posible ngayong linggo ay magkaroon na ng resolusyon kaugnay sa food security emergency na idideklara sa buong bansa. Dalawa lang naman po ang magiging basis nitong food security emergency, yung rice shortage at yung extraordinary increase in rice prices. So wala naman pong problema sa rice shortage, wala po tayong ganong senaryo ngayon. Yung tinitignan na lang po na basis, yung extraordinary increase po in prices. Umaasa naman ang DA na mapapalawak pa ang Kadiwa stores sa buong Metro Manila. At sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay mahatak pababa ang presyo ng bigas. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.